Silipin natin tong kama na to guys. Tingnan natin baka may kung ano sa ilalim or may natutulog dyan or what, or may putol na ulo. Rosas Inn, special promo, 10 hours, 490. Okay, let's see. Boss, Rosas Inn po? Rosas Inn? Wow. Okay, para siyang bahay. Ayun, motorcycle inn. Wow. So madami din talaga nag-i-in dito. Pero yung parking niya may luma agad guys. Okay, let's see. Amat. Wow. Mabango siya guys. Okay. See? Oh? Let's check it out. Alright. Ito yung kwarto natin. Room 21. Rosas Travelers Inn. Okay. Rosas Inn. Uy, katabi ng ano. Okay, may mga tambay sa labas ha. Rosas Inn. Special promo. 10 hours, 490. Okay, let's see. Wow. Boss, Rosas Inn po? Rosas Inn? Saan po ang parking? Okay. Wow. Okay, para siyang bahay. Ayun, motorcycle inn. Wow. So madami din talaga nag-i-in dito. Pero yung parking niya may luma agad guys. Okay, let's see. Okay, let's see guys. Parang pang Resident Evil yung parking eh. Huh? Alright. Let's see. So hindi itong building na to. Boss, saan pa ang Amat. Wow. Mabango siya guys. Okay. Ayun, ito. Excuse me. Una ko kagad napansin dito sa establishment na to, pagpasok natin, unang-una malinis, mabango, at pangatlo napakatahimik niya given na located to along the way papunta ng Muñoz, which is EDSA, at daanan nito ng mga truck, buses, at ng mga sasakyan. Samahan niyo ako, tuklasin, pasukin, at kilatisin natin itong kwarto na to dito sa may Rosas Inn. Okay. Ayan. Okay po. Room 21. Alright, room 21. 21. Alright. Ito yung kwarto natin. Room 21. What is up guys? Nandito nga tayo sa may Rosas Travelers Inn dito sa may EDSA near Muñoz. Mga ka-J-channel ko, unang pagpasok pa lang dito sa may receptionist nila, ang bango agad ng naamoy ko. Hindi amoy rosas, pero mabango, yung mabangong amoy malinis. And ito, yung naabot ng 350 pesos natin for 3 hours of stay dito sa may Rosas Travelers Inn. Bumungat sa akin agad dito, pagpasok natin ng kwarto natin. Ito agad guys, yung malamig na aircon nila. Yung pagkaluma ng aircon. Pero guys, it works. Malamig guys, napapalamig niya tong buong kwarto at mabango. At
At syempre, tulad ng mga pangkaraniwan nating hotel review, hotel or motel or inn, hati natin ulit sa 4 na kategory itong pagre-review natin sa ganitong klaseng kwarto. Una is yung comfortability, pangalawa is yung affordability, pangatlo is yung ambience ng kwarto, kung ano nga ba yung nafe-feel natin pagpasok natin or pag pumapasok tayo sa mga ganitong klaseng kwarto. Pang-apat is syempre yung cleanliness ng kwarto, kung ano nga ba, kung gaano nga ba kalinis at kung gaano nga ba kaganda yung may offer ng tigpa 500 pesos pababa na kwarto dito sa atin sa Metro Manila. Alright guys, so unahin natin yung ambience. Syempre, unang-una, pag pumapasok kayo sa mga ganitong klaseng kwarto, ang una nyo agad na papakiramdaman is yung ambience ng kwarto, kung ano nga bang vibe ang may binibigay niya sa inyo. Diba? If it's creepy or homey vibe, diba? Dito guys, yung color, yung lamig, yung ilaw, it gives you a homey vibe. But one thing I noticed dito na I feel something off or I feel something creepy is ito guys. Itong salamin na to, I don't know guys, if it's just too low, masyadong mababa yung pagkakapwesto, or what? Ano po tayo? I don't know guys. Ay, tumataas yung balahibo ko. May pagka-creepy siya or because ito kasi naka-frame siyang ganito na kahoy. Ewan ko guys. Ang creepy niya for me sa akin. But then, guys, overall, para lang ako nakikitulog sa bahay ng classmate ko. And when it comes to affordability, mga ka-day channel ko, for 350 pesos ng buhay nyo, sa 500 pesos yung sweldo sa isang araw, 350 doon, meron na kayong 3 hours dito sa may Rosas Travelers Inn with wifi pa. Alright? 350 for 3 hours, naka-aircon kayo, may wifi, at may TV. For me guys, kung ako tatanungin nyo, nandito kayo sa may EDSA, or kung meron man kayong mga lakad dito, no? Gusto nyo lang mag-stay dito, gusto nyo lang matulog, gusto nyo lang mag-iwan ng mga gamit nyo kasi bukas meron kayong lakad, wala kayong matutulugan, pasok na pasok to sa budget nyo. And I think marami rin mga available rooms dito everyday dahil napansin ko yung mga kwarto dito, mga nadaanan ko, hindi rin naman siya gaano occupied. I don't think so guys, it is my first time to go here. Pero pagpasok ko, marami naman ako nakita mga bukas sa pintuan given na it's Tuesday, gabi. Wala natin kung ganito pa rin mga weekends, no? But then, 350 pesos for 3 hours, okay na to sa akin guys. Naka-aircon ako, hindi ako pagpapawisan. At I feel safe. And for the comfortability, ubarin muna natin itong sapatos natin guys. Paparamdaman, oy, malinis yung side nila. Oy, may ipis lang, yun lang. May ipis lang. Makinis yung side nila. Dito sa kama. Ah, wow. Yung kama nila guys, parang humiga sa kama nyo sa probinsya kapag umuwi kayo or para ka lang humiga sa bahay nyo. Ganun yung binibigay niyang vibe. It is not leather. Guys, sa tala ng pag-review natin, sa tala ng mga pag-hotel review or in natin dito, isa sa pinakaayaw kong kama is yung leather. I don't feel na malamig siya or what. Mainit eh. Mainit na matigas, pero ito, it's foam guys. Malambot siya and yung mga unan. Ayun. And yung mga unan niya, ayun lang. Yung unan niya amoy pawis pa guys. And rosas ang rosas ang design. Yung unan medyo amoy pawis pa. Basta yung unan amoy pawis pa. It doesn't smell like new. Pero malambot ha. Don't get me wrong guys ha. Malambot. Honest review lang tayo. Malalambot yung mga kama niya. Malalambot yung mga unan niya. But yeah, when it comes to smell, hindi siya amoy bago. Yun lang na mabibigay kong comment dito. Then, the comfortability wise guys, ano siya, 9 out of 10. Pero doon sa amoy niya sa akin or cleanliness niya sa akin, for me guys, siguro mga 6 or 7 out of 10. Dahil nandito ko sa channel ko, kasama sa cleanliness or comfortability na check natin is yung amoy ng kama, amoy ng unan, which is, I don't give it a good score because naamoy ko, medyo amoy pawis pa siya. But then guys, aamoy natin yung mga towel, at kumot na ibinibigay nila dito sa atin. Kasi I don't think pinapalitan nila yung mga unan nila every after gamitin ng mga customers dito. Ito, let's see guys kung bago nga ba to or pinapalitan nila palagi. Towel number 1. Yung mga towel nila, amoy bago. Amoy sabon guys. Maliit lang, manipis lang. Pero, yeah. Mapupunasan pa rin nito yung basa mo o yung pawis mo. Towel number 1, check. Towel number 2. Okay, medyo amoy downy naman siya. Pasado sa atin itong mga towel nila. Towel number 2, check din. Ito na guys, kulay pula. Kakulay din, which is kakulay din ang kama nila. Don't get me wrong, Rosas Travelers Inn. It's so very giving mga ka-day channel ko. Ito yung kumot, alright? Amoy natin. Amoy bago naman. Kumot, towel, amoy bago. Check sila sa akin. Ka-day channel, gano'n naman ba kalinis yung CR nila sa Travelers Inn? Sa 350 pesos ng buhay ko for 3 hours of stay, gano'n naman ba kalinis yung CR na papasukan ko sa ganitong klaseng kwarto? Ito na guys, ito yung sagot. Ito yung CR
CR nila. Alright, pakita ko sa inyo ha. The bowl itself, guys, malinis. Alright? Hindi siya mukhang luma. At may flash. Malakas, guys. Malakas ang flash. Malinis yung sulok-sulok ng CR nila. May faucet. Kita nyo naman, guys. Ang lakas ng tubig. At ito yung kinaganda rito. For 3 hours of stay, guys, meron kayong heater dito at nandito yung shower niya. Let's see. Ayun, may tulog, guys. Dumadaan nga siya dun sa may heater. Confirm, guys, gumagana yung heater. Dun dumadaan yung tubig and then dito babagsak yung tubig. Yan yung shower niya at ito yung CR. For me, guys, itong CR na to is 8/10 to 8.5. Maganda, malinis. It will serve you its purpose. At may heater pa. Malakas yung tubig. Wala nga lang bidet, pero malinis. For more than 10 to 15 minutes na tayo nandito, ang masasabi ko lang dito, idadagdag ko lang sa ambience or sa comfortability ng kabuuang kwarto. When it comes to comfortability, siguro I'll give it a 7 to 8.5. Since yung kwarto natin katabi ng hagdanan, naririnig ko lahat na umaakyat at bumababa doon sa may hagdanan. So kung ako ay sensitive or kung ako may ginagawang ano, ewan ko sa inyo guys, ako anong ginagawa nyo dito pag mapasok kayo sa ganito, pero ako matutulog na naman ako, no? Kung ikaw ay natutulog at medyo sensitive ka sa mga ingay, siguro magigising ka kahit paano dahil may naririnig ako mga ugong, may mga naririnig ako yapak or whatsoever. Yeah, pero for 350 pesos, for 3 hours of stay, ano pa nga bang mahihingi ko? Sa ganitong klaseng kwarto guys, given na nasa EDSA ako, malapit sa mga mall, malapit sa palengke, malapit sa mga kainan. By the way guys, magpa-dirt check tayo. Hindi na natin to nagagawa, napapansin ko rin, hindi na natin to nagagawa sa mga previous vlog natin, pero ngayon guys, magpapa-dirt check tayo. Bakit ko nasabing maingay? Bakit ko nasabing, ayan, rinig ko yung mga lagabog ng paa na umaakyat? See? See? Rinig na rinig nyo? Pa-dirt check guys. Kahoy guys. Ito kahoy. Katabi mismo ng ano to, ng hagdanan. Kahoy yung pader. Pader dito sa may headboard ng kama. Bato. Bato dito. Pader check. Bato. Pader check ng CR nila. Mga J-channel ko. Bato. Diba? Ito lang talaga. Bukod tangi ang kahoy. Which is, yeah. Kung may umaakyat, may bumababa, rinig na rinig ko dito. Alright guys, pauwi na tayo. At every vlog natin, ginagawa ko to. Comment down below guys kung ako lang ba yung natatakot sa pagsisilip ng mga ilalim ng kama, lalo na sa mga ganitong klaseng lugar na hindi naman talaga natin lugar. Silipin natin tong kama na to guys, tingnan natin baka may kung ano sa ilalim or may natutulog dyan or what, or may putol na ulo. Ayun guys, wala naman. Malinis naman yung sahig niya. In fairness ha, parang nawawalis pati yung sahig. We're packing up our things at paalis na tayo. Super silent lang natin dito. At yeah, yung kabuuang kwarto, I'll give it a 7 to 8/10. Yan. Tara na. Goodbye, Rosa's Travelers Inn. Alright. May nakasalubong pa tayo guys. Malaki pa siya. Guys, actually. Oh. Dito tayo nakakwarto. Which is, ito yung hagdanan. Maingay nga talaga. Kasi pati yung hagdanan niya is kahoy. Yeah, malawak pa nga talaga siya. Free wifi. Alright. So, yeah, let's see. Paano tayo guys? See? Oh? Rinig na rinig yung yagabog ng paa dito. Ito yung kwarto natin, ito yung hagdanan. Thank you! Ito sa Mapar experience dito sa napasukan natin bagong motel or inn dito sa may EDSA near SM North or Muñoz. Isa lang ang masasabi ko sa mga mag-check-in dito sa 350 pesos ng buhay nyo or kung kayo ay sumisweldo ng 550 a day, meron pa kayong matitirang pangkain nyo and at the same time, ma-experience nyo rin naman kahit paano yung katahimikan ng mga kwarto nila. Siguro, dito, na-tempo lang talaga sa akin yung kwarto na katabi ng hagdanan nila. Pero I think na kapag napwesto ka sa mga gandang lugar or magandang pagkakapwesto ng kwarto nila, I would say na mas masusulit mo yung 350 pesos ng buhay mo dito sa may Rosa's Inn. Again, this is Sir John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.